to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, tapat kanino man, puspos ng kabanalan, dakilang walang kapantay. Halina mga minamahal, ugatin niyo ang kanyang kaalaman at mabubungkal niyo ang malalim niyang panungkulan. Sapagkat ang kaukulan niya ay hindi tulad ng katauhan, kaya't kapag siya ay tinanggap na lubusan, matututunan kanyang kaukulan. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang ang banal at walang matwid na nilalang. Lahat ay nagkasala, lahat ay nagkaroon ng maling pag-iisip dahil tao nga, hindi banal, hindi matwid. Ngunit ang Ama kailanmay hindi nagkakamali. Kailanmay hindi siya naghahaka-haka, kundi matwid niyang pinasasambit, dinadatal at ginagawa ang tumpak at dapat. Kaya naman, hindi siya makilalang lubos dahil hindi nga siya tao kundi siya'y Diyos. At upang makilala siya, hayagan niyang ibinigay ang anak na nagkatawang tao. At sa pamamagitan ng anak, ibinaba ang kapangyarihan upang tupdin ang di kaya ng tao. Binigay ang kakayahan upang magawa ang hindi kakayanan ng tao. Ibinahagi ang tumpak upang makilala ang kanyang gawang kaiba sa lupa. Pinakilala siya, napakilala siya ng anak na ibinaba. Ngunit hindi ng ganang pagkataot katauhang tumupad, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo na lumukob at pinuspos ang pagkakatawang tao. Ngayon, mga minamahal ko, alin ang magpapapuspos sa buhay ng tao? Sino ang magbibigay kapuspusan ng unawa sa tao? At sinong magbabahagi ng karunungang kaibahan sa mundo? Ang tao ba, kapwa-tao, o banal na espiritu? Kaya't kapag ang hinanap mo'y kapwa mo tao, talinong mula sa tao, pang-tao at pang-sanlibutan ang hanap mo. Subalit kapag katalinuhat karunungang mula sa Diyos, Ama, ang hahanapin mo'y espiritu niya. Kaya halina mga minamahal, hindi nyo kayang unawain at di nyo kayang tanggapin itong lahat kong tinuran kung kayo'y pagkataong tatanggap lamang. Iyawan ang patutuon ng Ama, Espiritu Santo, sumainyong tuwiran upang malubos ang unawa nyo at matanggap kung ano ito. Iyaw na nga ang layo ng Ama, ang makakilala sa Kanya'y makadama ito at ang nakakadama, naunawaan kung sino siya at ano siya. Kaya't ang mga nakadama sa Kanya, natatakot ng magkasala. Ang may pandamang mula sa Kanya, natatakot na silang magsinungaling. Kaya naman ang kanilang katapatan, di maunawaan, di matanggap ng mga sinungaling. Ang kanilang katapat at pagiging totoo, hindi matanggap ng hindi mga totoo, kaya nagagalit sila. At sinasabi nilang, hindi yan totoo, hindi yan totoo, hindi yan totoo. Yan na nga ang naganap sa isang Jesucristo. Pinaratangan, binintangan ng di totoo, huwad at paimbabaw, na binaligtad naman ang tinuran sapagkat maliwanag na binigkas, paimbabaw kayo. Doon nag-aklas ang tao sapagkat di nila maunawaan ang kahulugan ng kabanalan, ang kahulugan ng pakikipagtapatan at kahulugan ng pakikipagtotohanan. Hindi maunawaan ng tao ang gayong salita, ngunit at pasubali nang ibinigay ang Espiritu ng katotohanan,
Binigyan ng pangunawa ang tao, kaya't binigkas ng Kristo, Ephata, mabuksan kayo. At nang mabuksan ng tao at nakaunawa ito, nakilala nila hindi pala tao ang nangusap sa kanila. Banal na espiritu. Kaya't ang mga tumanggap sa banal na tinatawag, nakapagbago ang isip, nagbago ang isip, nabuksan ang unawa, nakakilala sila sa dapat kilalanin. Yaw na nga ang Diyos Ama na nagbibigay buhay sa sinapupunan ng ina upang buhayin ang dugong pinagsama nilang mag-asawa. At siya rin ang nagpapalaki sa loob ng tiyan sa loob ng 9 na buwan na ito'y dinadala. Wala nga taong magbibigay ng tao sa kapwa-tao na buhay ang ibibigay. O eto na ang anak mo, bubuhayin ko na. Kundi ang Ama na hindi nakikita. Kaya't kung lahat ng tao ay kikilala sa kanyang gawa at kahimalaang gawa, maniniwala sila sa hiwaga. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Alalaong baga, ano ang hiwaga na sinasabi? Yaw na ngang kapag nagtiwala ka, naniwala ka, masakit na masakit ang ngipin mo, may karunungan at kaalaman ka, nag-aral ka bilang tao, ngunit naniniwala at nagtitiwala ka sa kapwa mo tao, may Diyos Espiritu. Ikaw mismo nagtaka ka, nakapagtataka sa sarili mo, uminom ka ng gamot, ba't di mo napaalis yan sakit mo? Ika'y may karunungan, nalaman mo'y karunungan, ginawa mo yung karunungan sa sarili mo, di tinanggap ng katawan mo. Kaya doon napapakita at napapasalarawan at naisasalarawan ng Ama ang hiwaga niya. Kaya doon nagsimula ang salitang mahiwaga. Doon nagsimula ang salitang mahimala sa mga imposibleng gawa ng Ama sa lupa. Yaw na nga ang nang magbaha ang buong daigdig sa panahon ni Noe. Pinagtawanan, hinamak itong si Noe. Nang wika nila, ano yung ginagawa mo? Daong baliw si Noe, sapagkat hindi alam kung sinong nangusap. Ito rin si Noe, hindi niya pagkilalang lubos ang Ama. Hindi niya kilalang kilala sapagkat hindi niya nakasama. Subalit may kapangyarihan ng Ama sa kanyang katauhan sa pamamagitan ng Espiritu niya na bakit may karunungan siyang gumawa ng daong, bakit may karunungan siya na nakamtan niya ang hindi niya alam, bakit tumatalima siya yun ang kapangyarihan ng Ama na sa kanyang katauhan ay nagpapagalaw. Yaon sa kanyang katawan ay hindi makita at hindi masuri ng tao kung paano siya gumagalaw. Kaya naman, sa kanyang ganang kalooban ay wala siya noon. Ngunit ganang kalooban ng Ama na pagtanto niyang lahat na ang kumikilos sa buhay niya ay hindi siya bilang tao. Hanggang sa matapos ang daong at ibigay na yung araw na sabihin ng Ama, babaha ang buong daigdigan. Nang magbaha na doon napakilala at napatotohanan ng Ama, hindi man nakita ni Noe na nakasama araw at gabi ang nag-atas at nag-utos sa kanya, natupad ang pagbaha. At ang mga tumawa, natawa, at pinagtawanan ang isang mangmang, ang isang huwad na wika nila'y baliw. Doon na, wala nang tatawa, wala nang nakakatawa, sapagkat napakita na ang himala't hiwaga ng Ama. Ganyan nga ang Ama kung kumilos. Napapakita niya sa mga anak niya ang katotohanan kung ano't sino siya. Sino nga ba ang inatasan niya sa daigdig na ito na araw-gabi kasama niyang nakikita hambing sa isang ina't ama? O anak, ere ang tinapay, kainin mo yan, mabubusog ka. O anak, ere ang damit, isuot mo, maganda para sa iyo yan. Hindi man kasama araw at gabi bilang magulang, kung siya'y sinusunod at susundin sa kanyang aral, mapapasaayos at iaayos niya ang iyong kalalagayan. Una niyang aayusin ang isip mong bulok ang laman. Una niyang aayusin ang isip mong marumi, lilinisin. Una niyang babaguin ang isip mong walang unawa, bubuksan at makakaunawa. At kasunod na, ang sa hindi mo namamalayan, bakit iba na ang iniisip mo ngayon? Hindi na yung dating iniisip mo, pera ko yan, kaya madamot ka't sakim sa pera mo. Sapagkat inari mong sayo yan.
Ang naitatala na ngayon sa isip mo, anak, pahiram ko lang yan sa'yo. Ito'y maari mong pamahagit habang pinamamahagi mo, hindi kita pababayaang matigang. Hanggang sa bagoy ng pag-iisip mo na dating wala kang alam at pakialam sa kapwa mo at sinidlan ka ng karunungan. Anak, ang masakit sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kaya ang magsalita mong sakit ay huwag mong gagawin. Sapagkat sa'yo man din bumalik yan at sa'yo din gawin, masasaktan kang tuwiran. Kaya naman ang mga nagbago ng pag-iisip, takot silang magsalita sa kapwa nila na walang hiya ka. Anong kawalang hiya ng ginawa niya? O ikaw ang walang hiya? Hindi mo lang matanggap na ikay niloko, samantalang ikay manluloko rin tao. Ganon ang ugaling hindi matutunan ng tao sa mundo dahil walang pang-abot, walang pantarok, walang pang lirit. Ang ama, hambing sa sungkit na mahaba. Ang bunga ng halaman na gusto niyang ibaba, nakukuha niyang lahat at naibabagsak. Kapag gusto niyang mabulok, napabubulok niya. Kapag gusto niyang makita at makuha para makait matikman, na ibibigay niya sa gusto niyang bahaginan. O mga minamahal, tantoy niyong tinuran, hindi ito kaya ng talinong katauhan, kaya't hindi nyo mawawawaan. Subalit, kung alam ninyo ang ama ay butihin, dakila at walang kapantay kailanman, alam niya ang kanyang gagawin ay makabubuti at makabubuti sa inyo kung susunod kayo habang may buhay, bumubuti ang tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, may masama pa ba ang pag-iisip kapag siya ang nasa isip ng tao? May sasama pa ba ang loob kapag siyang nasa puso ng tao? Yan ang palatandaan na nagbabago ang isip, nagbabago ang kalooban. Kapag siyang kinamtan, siya ang pinaghari, lilinisin ang isip mo, papayapain ang isip mo, babaguhin ang isip mo, magiging masaya, maligaya ka sa kabila man ng ang hinahanap mo noon ay salapi, ngayon ay salita niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman nang magpakilala siya kay Noe, na sinunod niya at nasunod lahat ang habilin niya, paris-paris na hayop at ang iyong mga anak ang siyang magtitira sa daong mong ginawa. At patatatagin ko ito't patitibayin, alkitran ang iyong pandikit, na napakalagkit, napakalapot, at napakadikit. Yaon ang kahulugan ay ang ama. Malapot, malagkit, madikit, magmahal. Ngunit ang patay, hindi madidikitan kailanpaman. Sapagkat walang pandama, kaya ang ama ay Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay. Kaya mga mahal, kung mararamdaman nyo lamang sa puso nyo'y ama, mawawala lahat sa damdamin nyong masasama. Ang galit, ang puot, ang hinanakit, ang pagdaramdam, ang inggit, ang selos. Ano ang mabubuhay at mananahan? Pag-ibig. At kung ang pag-ibig ang nasa inyo, ang masakit sa inyo, hindi nyo gagawin sa kapwa nyo. Sino ba ang may gustong mahirap? Kahit na isang tao'y walang gustong maghirap at nahihirapan. Ngunit anong magagawa mo kung mahirap ang kapwa mo? Kung tunay kang mabuti ang loob, ba't di mo siya bigyan nang siya'y mabusog? Ngunit, dahil nga hindi totoo ang pag-ibig, sa halip na tulungan kung misa'y pagtatawanan, sa halip na damayan kung misa'y sisiraan, sa halip na tulungan damayan kung misa'y lalayuan, sapagkat walang may gaganti sa kanyang gawang mabuti. Ngunit at pasubali at napakasapasubali ang tunay na mabuti, hindi naghihintay ng ganti. Sapagkat ang lahat ng ginawa niya, alam niyang may nakakita, alam niyang may gaganti sa kanya. Kaya naman, ang mga totoong nagpapakabuti at gawa'y mabuti, masaya sila. Hindi sila nagsasabing, ginawa ko ito sa iyo ah. Ginawa ko yan sa iyo.
Walang nagawa at walang maibibigay ang tao sa lupa kung walang pagpapala. Kaya itong amang siksik-liglig ang bahagi niyang pagpapala, ang tumitingin at tumitingala sa kanyang kapangyarihan, nagkakaroon ng pagpapalang mainam. Yaw na nga ang may pandamang mabuti, ang may isip na maganda at malinis na budhi sila, kaya araw at gabi sila'y masaya. Pagpalain kayo. At ang taong masaya, lumalakas sumisigla. Ang taong maligaya, tumitibay buhay niya. Ang taong matatag ang pananampalataya, humahaba ang lakas at tibay ng kalooban niya. Kaya naman, dahil masigla, malakas, payapa at may galaksya, hindi niya namamalayan, matanda na pala siya. Bakit di pa siya namamatay? Sabi, sandali na lang kanyang buhay. So, balit ang mga nagpapahalaga at sinasabi nila, nananalangin naman ako, bakit di ako makatulog? Nananalangin naman ako, bakit di nagbabago ako? Sino hinihilingan mo at dinudulugan mo? Ba't di ka nagbabago kung Diyos na totoo? Kaya damhin sa puso mo para mapatotohanang siyang liwanag mo, siyang kapayapaan mo, siyang galak mo, siyang sigla mo, siya ang kalusugan mo, siyang buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Buhay ba ang Ma? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Tunay ngang tapat at buhay ang Ama. Inyong pakinggan mula sa Kolasas. Higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod na ganap na